Ang gisaligan sa mas daghang Pilipino. ABS-CBN News and Current Affairs. Dapig sa kamatuuran. Dapig sa katawhan. Mao'y pagtutaliksik karon sa dakbayan sa Mandaue. Nagtanaw mo sa kahintang sa trapiko sa Andres Soriano Avenue. Sa kilid yun sa Mandaue City District Hospital o sa Mandaue City Sports Complex. Ang sumpay ini mao ang Serhing Osmeña Avenue sa bahina sa dakbayan sa Subo. Ako ang sinugdanan sa kabaguhan. Patrol Central Visayas. Padayong gipanidaan sa mga tambalanan ang bagong sud nga mga pasyente nga taas og hilanat. IV fluids ug supply sa dugo giandam na sa mga tambalanan. Eksklusibo! Mang-spray ng chemical ang probinsya sa Subo batok sa dengue. Apan Department of Health ni pasidaan makadaot ni sa panglawas. Mga tinunan sa Tejero Elementary School na hatagan ng bagong mga sapatos. Recipient sila sa dakong lumba sa dagan sa Subo. Nakita na miesta sa Haladaya Festival sa Daan Bagayan. Live! Gikan sa ABS-CBN News Center. Kini ang TV Patrol Central Visayas. Live gikan sa Mandaue City District Hospital usa sa labing menos o mga pasyente sa dengue. Di lang sa Subo kundi sa tibok Central Visayas. Maayong hapon Subo, Dumaguete, Central Visayas ug mga kapamilya sa tanang kanasuran sa kalibutan nga mabot sa mas gipalangyab na pagsibya. Kini si Leo Lastimosa. Mas gipalapdan nga pag-alagad ug pagbalita. Kini si Heidi Acuña. Maugi pagbunok sa uwan diring dapita sa Mandaue City District Hospital sa bagong bahin sa dakbayan sa Mandaue. Ang Department of Health na balaka nga padayon pang musaka ang mga kaso sa dengue sa musunod nga nahibiling 4 ka buwan sa tuig. Samtang ang Cebu City Medical Center o sa labing daghan o mga kaso sa dengue sa tibok rehiyon nangandam na karon og dugang supply sa botilya sa IV fluids. Serino Talyada sa eksklusibong report. Ikapat kaadlaw ron ni Junrel sa PD Award sa Cebu City Medical Center. Apan 5 na ka-IV fluid kun dextrose ang iyang nahurot. Matod sa CCMC, IV fluids o dextrose ang labing importanteng butang karon sa PD Award. Alang sa mga sakit og dengue, ang IV fluid maoy makatabang nga dili mahutdan og tubig ug dili magtibugol ang dugo sa pasyente. Hanglan gyud aggressive gyud mi sa fluids ana niya kay fluids man gyud ang main initial management of dengue hemorrhagic fever especially sa 3 ug 4 nga stage. May 28 pa ka pasyente sa dengue sud sa CCMC. Apan gikabalak ang muburot pa ang ihap sa mga sakit. Busa nagsugod na sa pagtigom og libuan ka IV fluid bottles ang tambalanan. May 4,000 ka botelya sa IV fluid nga D5LR o plain LR ang naakaron sa stockroom sa CCMC. Pangandam ni nato nga para mag-comply o maka-support gud sa patient nga nagkinahanglan. Verify libre ni siya tanan nga rin sa mga pasyente. Oo, inani nga cases libre jud ni siya. Ang Mandaue City Hospital puno na sab sa mga pasyente. Sa 49 nga nasud ron sa tambalanan, 7 ini may sakit nga dengue. Ilang gihimakak nga nibalibad na sila sa pagpasud sa ubang pasyente. Dili sa ingon nga mo dili na mo dawat, but puno na mi di na mo ma-accommodate na kay sobra naman among census. So ang among buhaton ana is refer jud namo sa tertiary hospital. Gipanglantaw sa Department of Health nga mas musaka pa mga kaso sa dengue sa sunod nga mga buwan. Panawagan sa DOH sa tanang tambalanan sa rehiyon nga mas palambuan pa o i-upgrading ilang pasilidad o i-akomodar ang tanang pasyente bisan kadtong nagpakita pa lang sa unang senyales sa dengue. Reno Talyada, ABS-CBN News. Daghang salamat ka pamilyang Rino. Ang kadakuan sa dakbayan sa Mandaue ni pahibaw nato sud na sila pila ka tuig wa na sila modangup og paging operations. Apan ang information campaign ug ang pagpanlimpyo sa tanang kabarangayan mo ilang gitumbok nga hinungdan sa pagmenos pag-ayo sa ilang mga kaso sa dengue sa dakbayan sa Mandaue sud naron sa pipila ka tuig. Sa laing balita, ang probinsya sa Subo ni insister, padayon silang mupasirit og chemical batok sa dengue, kinibisan sa pasidaan sa Department of Health nga mahimo makadaot ni sa mga mulupyo. Si Carmi Cabanlet sa eksklusibong report.
Naana sa Provincial Health Office ang mga kemikal nga deltamethrin nga mo'y gamiton alang sa misting kung pag-spray sa palibot aron mapatay ang mga lamok. Butang nga matud pa sa Kapitolyo pag-alkontra sa dengue. Matud ni board member Sergio Restauro, dulan sa 1 ka milyon ang nagasto sa probinsya sa moong mga kemikal lakip na ang mga makina pag-spray ini. Apan pasidaan sa Department of Health, makadaot ang maong kemikal, ilabi na kung masubrahan. In the long run, kung cumulative effects, mahimo na siyang toxic. Aban gibarugan sa Kapitolyo nga luwas kini ug has been approved by the WHO, which is, I believe, higher than the DOH. It is higher than anything. This is world. This is accepted. bisan sa pasidaan sa DOH, way plano ang probinsya nga hunungon ang misting. Gani ang Talisay City may unang makasuway ini. There has been considerable success in killing the mosquitoes, kining 5th strain. And so we have the chemicals, we have the equipment, the blowers, and we shall continue with this. Pahimangno sa Department of Health, mas epektibo gihapon ang search and destroy operation sama sa paglimpyo sa mga lugar nga may napundong tubig. Ang atin lang yung hindi sayang ang resources na indiscriminately nag-ano ka. Ang deltamethrin o sa ka-insecticide nga sagad gigamit sa Estados Unidos aron batukan ang malaria. Matod sa World Health Organization, mamatay ang lamok nga Aedes aegypti, ang lamok nga nagdaog dengue kung maigo sa deltamethrin. Carmi Cavanlip, ABS-CBN News. Bisan gawas sa Metro Cebu, mga gipanghilangtan o gipang-obserbahan sa sakit nga dengue sa mga district hospitals naghuot. Si Karina Sutilia sa detalye. Kini ang kahimtang sa mga pasyente sa Minglanilla District Hospital. Ning adlaw 52 kabuok ang pasyente nila. Sagad mga bata nga gipanghilantan. Upat nila ang giobserbahan sa sakit nga dengue. Sud sa ka ward, upat nga to sa 5 ka mga pasyente ang gipahimutang. Ang dili masulod dinhi sa ilang hallway na manghigda. Ang uban kinahanglang magda sa ilang kaugalingong higdaanan. Mangita og lugar nga kuan gyud wa manggilain. Nya di matambalan ang among anak og mangita mi kanang lugar gyud nga klaro. Mana nga agwanta lang gyud na ari para tambalan lang gyud. Susama sab ang sitwasyon sa Talisay District Hospital. Ning adlaw 30 ang ilang pasyente usa ang giobserbahan sa sakit nga dengue. Ubos na gyud may yung tag-shock syndrome amo ni pada sa Vicente Soto. Hinuon wa magkuwang sa supply sa fluids ang mga district hospital. Di na siya mahutdan. Okay. Life saving. Sa record sa IPHO sa Sugbo, ikaduha ang Talisay City sa may labing daghang kaso sa dengue, samtang ikalima ang lungsod sa Minglanilla. Karin Asotilia, ABS-CBN News. Samtang taliwa sa pagsulbong sa sakit nga dengue, misa kasab ang panginahanglan sa dugo dinhi sa atua. Si June Ray Nadella sa report. Dini sa gawa sa Regional Blood Center among natsimpuhan si Serwin Cabreros. Nanginahanglan siya og dugo para sa iyang asawa. Nakuan kasi pero kuha nga wala sila available nga kuan lay. Type O nga kuan. Dugo. Nakakuha na tayo pila ka bag? Usa pa. Pila po ipuno? Duha. Duha ka bag? Oo. Usa lang si Serwin sa daghang nanginahanglan karon og dugo, taliwa sa kanihit nini, punan pa sa padayon nga pagsaka sa kaso sa dengue. Misamot ka seryoso ang daan ng seryosong supply sa dugo dinhi sa Central Visayas. Dili lang ta problema karon sa quantity, ang ato paging problema is how to really be able to properly select kung kinsay donor, no? So ang kanang pag-donate og dugo should be very selective. There are only people na healthy enough, walay mga risk behavior for certain infection exposures na pwedeng mo donate. Dini sa Sugbo, nagkinahanglan og di mo minus 150 ka bag nga dugo matag adlaw. Dako man ang panginahanglan, hinay sab kaayo ang supply tungod kay gamay ra man ang nagpakabana sa pagdonar. Kini tungod kay wa pa kayo may dukar ang katawhan kung unsa ka mahinungdanon ang voluntaryong pagdonar og dugo. So ang blood donation is a humanitarian act. Na kung donate ka, you really are donating it to the society. Na kung kinsa society magkinahanglan, may makagamit. Of course, ikaw as a donor, pwede sad kang makagamit kung simbako ikaw may masakit. Then magsalig sad ka nga na ay mag-donate
anang panahon nga nagkinahanglan ka. Gihanop sa Department of Health ang gipasigdahan nga bloodletting programs sama sa gihimo sa ABS-CBN. Gahapon, gipasidunggan sa DOH ang mga institusyon o individual nga nihatag og dugo alang sa mga pasyente nga nagkinahanglan niini. June Reynadilla, ABS-CBN News. German national gidudahan nga nagpakamatay kini human siya nipahibaw sa iyang mga kapamilya sa iyang seryosong sakit. Si June Nino sa Police Patrol. Naligo sa iyang kaugalingong dugo si Alexander Hovener, 37 anyos, sud sa iyang lawak sa usa ka hotel sa Dakbayan sa Dumaguete. Gituohang nagpusil sa kaugalingon ng aliman. Nakuha sa mga pulis ang suicide note, kalibre 45 nga pistola ug usa ka empty slug. Sa suicide note nga nakitaan sa room dayong ug katong reply sa iyang igsuon nga confirming nga naisakit iyang igsuon nga. Gisuwatsab sa aliman sa suicide note ang email address sa iyang maguwa nga si Hens nga tuwas sa Germany. Ni-request pa may sa igsuon nga kani si Hens Souvenir request for his approval para nag-email ang mga pulis o daling nitubag si Hovener. Matod sa igsuon, nitugaan ang biktima duha ka semana ang nakalabay nga duna siya seryosong sakit og inihap na lang ang iyang adlaw. Wa hinuon ni mabutyag unsay iyang sakit. Magduha na ka tuig nga nagpayo ang aliman sa maong hotel nga gihulagway nga maayong tao. Ana sa funeral homes ang patayng lawas ug nagpaabot sa pamilya gikan sa Germany. June Nino, ABS-CBN News. Daghanan na nagtuo nga ang labing epektibong solusyon sa basura, maurasab ang basura pinagi sa pag-recycle. Ang atong Eco Patroller sa Abellana National School nga si Irish de Lesenia sa report. Huwag kinutuban ang problema sa kalikupan. Labi na kung basura ang hisgutan. Mga basura nga salin sa atong adlaw-adlaw nga buhat. Hugaw nga giisip nga kapuslanan alang sa uban. Apan dinhi sa Abellana National School, usa ka praktikal nga paagi sa paghipos sa basura ang ilang ipaabot sa katawan. Una, muntingon sa pino ang mga basura. Isagol kini sa gimasa nga semento. Sagol ang tanan, ihulma kini. Kung mauga na, mahimo na kining gamiton nga footpath. Panangitan kini ang kanal. Itabo ng gihulma nga semento ug basura. Aron mahimong magian ug aron di kini manimaho. Ang maong proyekto nagpamatud nga kung sa basura gagikan ang maong problema sa katilingban, dinhira gihapon magagikan ang maong solusyon. Ako ang inyong Eco Patroller Irish de Lesenia, ABS-CBN News. Balik sa mga balita, ang construction company nga nagkwari sa Barangay Cogon sa Naga, din duha ka mga bata ang nalunod ug namatay sa baha. Suspinsuhon ni Mayor Val Chong. Si Karina Sotilia sa detalye. Ipatawag ni Naga Mayor Val Chong ang taga Mines and Geosciences Bureau, mga opisyales sa Barangay Cogon ug taga JLR Construction Company aron hisgutan ang mga lakang human mahitabo ang trahedya niadtong Domingo. Naanod ug namatay ang magsug Chris ug Rener Paran. Sa inspeksyon sa MGB ni gawas nga way benching sa quarry site, gamay nga drainage system ug culvert, kusog nga uwan ug presensya sa volcanic rocks nga dili makapugong sa tubig, mo'y hinungdan sa pagsugwak sa tubig gikan sa bukid. Busa may rekomendasyon ang MGB. Were they able to follow the work program of... Apan nasagmuyo si Mayor Chong sa dihang uwa malakip sa ilang rekomendasyon ang pagsilot sa JLR Construction. Suspending their business permit as for them to comply with the required work program they are going to do to prevent put up mitigating measures. Ang MGB mao'y nihatag permiso pag-operate sa JLR Construction ubos sa Mineral Production Sharing Agreement. Giangkon sa MGB, may basihan aron suspensohon ang operasyon sa kumpanya.
there is a ground for suspension, but whether the intensity of the ground is warrants for immediate suspension or slowing down of the work, depende upon the program of work. Amo gyud nang buhaton kay it's not actually for the good for us, it's for also the good for the public. Ang pamilya para nalipay sa gihimo sa LGU batok sa kompanya. Ang amahan sa mga biktima miingon, gitanyagan pa siya og trabaho sa kompanya. Salamat kung Mayor Chong nga og ila kang gisuspenso. So sa ako, wa pa ko hibaw lagi nga sa ikong baton ba. Karong Lunes na ipatuman ni Mayor Chong ang pagsuspenso sa business permit sa JLR Construction samtang sugod-sunod semana himuon na sab sa kompanya ang pag-comply sa ilahang mga kakuwangan. Apan alang sa pamilya paraan ulahin na ang tanan duha sa ilahang mga sakop ang nakabsan sa kinabuhi. Malaumo na lang silang di na masubli ang insidente. Karin Asotilia, ABS-CBN News, Naga, Cebu. Daghang salamat ka pamilyang Karin. Samtang ang dakbayan sa Lapu-Lapu ni Laslas og katunga sa bayranan sa ilang mga hotels ug sa presyo silang pagkaon ug ubang serbisyo. Kineron kapugnan ang padayong paghiyos sa gidaghanon sa lokal ug langyong mga turista sa Upon. Si Jun Reyna Dela sa report. Ang Lapu-Lapu City Tourism Council manipayo mi pahibaw karong adlaw nga nakakita na sila og paagi unsaon nga masolusyonan ang pagminos sa mga turista sa dakbayan human ang hostage fiasco sa Manila uban sa mga tourism operators nga naglakip sa mga dagkong hotel, resort, kananan, drive shop o ubang patigayon nga nag-atiman og mga turista gipahibaw nga sugod karong September 20 hangtod sa Disyembre makapahimos og 50% nga deskwento ang mga local tourists nga magikan sa bisan asang suok sa Pilipinas. Hopefully this activity would make our dreams of making this city a major tourist destination a reality. Among lakang giuyunan sab sa mga dagkong hotel o resort sa Lapu-Lapu City. We had several cancellations, no? Went up to around 1.5 million already, just because of what has happened in Manila. No? You know, they can easy in 30 minutes to 45 minutes they're already in Lapu-Lapu City, right? And they can enjoy the beach. They can do diving. They can shop. No, they have a lot of things to do here. You know, island hopping. With this campaign, we'll have or replace some cancellation bookings, but not all to cover it. But we'll get some other markets as well. Gilauman nga pinaagi sa mga programa matapakan ang dakong alkanse mugna sa cancellation sa mga booking ng buwan sa Septembre. Jun Reyna Dela, ABS-CBN News. Upat kagatos ka mga batang tinunan sa Tejero Elementary School sa Dakbayan sa Sugbo nakadawat og libre nga running shoes. Kabahin ni sa pangandam sa gitakda nga labing dakong lumba sa dagan sa Sugbo karong Domingo. Si Rino Talyada sa Sports Patrol. 400 ka mga batang tinunan sa Tejero Elementary School ang nalipay human makadawat sa ilang bagong sapatos. Hinabang gikan sa Milo kansang upahigayon og marathon sa Sugbo karong Domingo. Feeling ako ng happy kayo. Nana mo ko'y bagong sapatos. Maguba na akong sapatos. Napakoy mailis na akuan. Very happy. Teachers, parents, and students. Karena mga bata diya, they live in a very low poverty line, so they do not have shoes actually. So, ang Tejero Elementary School ang recipient sa 34th National Milo Marathon. Libuan pa ka mga bata ang mahatagan sa sapatos. Kapin sa 23,000 ka mga runners ang gilaumang mosalmot sa marathon. Gipahibaw ng daan sa Sitom nga sarado ang usa ka lane sa Osmeña Boulevard. Gikan sa alas 4 hangtod alas 8 sa buntag karong Domingo. Reno Talyada, ABS-CBN News. Samtangan niyang ruta sa Cebu Leg sa Milo Marathon, ikan sa 3K hangtod na sa 21K.
Sakit Fiesta ta sa Daan Bantayan karong Domingo. Monthly playoffs na usab sa kapamilya mas winner ka. Ug sa halat sa kapamilya atong tutukan ang sakit nga dengue. Gibisita sa halat sa kapamilya ang Cebu City. Pagsuta sa nagkagrabing kaso sa dengue. Unsaon ba paglikay sa maong sakit? Ato nang mahibawan ugma alas 7 sa buntag sa halad sa kapamilya. weekly winner na suki na Sa monthly playoff sa kapamilya mas winner ka karong Sabado. 40,000 pesos ang makuha sa mananaog ug may higayon siyang makaduwa sa Pilipinas, win na win. Samtang duyog sa pagsaulog sa ika-60 nga anibersaryo sa Pinoy Soap Opera, inyong makita ang mga star sa binisaya nga soap opera. Sama nilang Dry Cabarriento sa Saranghe ug Sunshine Cunanan sa Summer Sunshine. Fiesta ang mood sa Domingo sa Haladaya Festival sa Mag TV na. Tuyong ni bisita ang Mag TV na sa Daan Bantayan ug nakijam sa festival. Malipayon may mutaho ninyo nga ugma magsugod na ang atong medical examination sa atong mga pasyente nga nakapasar alang sa pag-examine nila kung posibleng libreng operation sa ilang sakit sa thyroid gland o sa ovary. Mao ni ang 5 ka mga pasyente nga pariporton ugma sa Chongwa Hospital Outpatient Department gikan sa alas 8 sa buntag hangtod alas 12 sa udto. Og dinhi natapos ang TV Patrol Central Visayas. Makita sa tibuok kalibutan, pinagi sa now.abs-cbn.com. Kini si Heidi Acuña. O kini si Leo Lastimosa. Mabuhi ka, kapamilya!